Pops, ngayon, eto namang si Rodante Marcoleta, galit na galit. No? Kanina pa yan, actually, meron pa nga isang video na kung saan inaway niya yung mga host, ito, ng DWIC. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga ito yung tinawag niyang tanga. po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na ho ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Hindi ko exactly kung ano yung pinag-awayan nila dyan. Pero sa dating dito, mukhang yung Stronghold Insurance na kung saan, ito lang linawin natin, hindi pala executive director yung asawa. Kung hindi independent, ang independent ang director, gano'n yung kanyang asawa doon sa insurance company. Yun. Alam niyo, hindi naman natin sila pwedeng pigilan ahead of time na huwag mag-engage yung asawa niya doon kasi nga negosyo yan di ba, ng kumpanya. At bilang isang director, sinasabi niya ni Marcoleta, wala namang connection doon, ganyan-ganyan, wala naman siyang tawag dyan, maaaring kaibigan, kakilala, meron doon. Pero yung connection doon sa negosyo na yun, wala. Hindi siya nagmamay-ari. Ganon. Pero may mga nagre-refute doon sa kanyang sinasabi. Kasi simple lang naman yan Because in the first place kasi, hindi dapat umakto si Marcoleta na bilang abogado ng mga diskaya para masiguro na makakapasok ito sa Witness Protection Program na kung saan ang biyaya nito ay libre na. Libre na ang lahat. Hindi na, wala nang kaso, wala nang restitution, wala na lahat, wala na talaga. Libre na. Sana man lamang din isang bagay pa, dinisclose niya na yung insurer ng mga proyekto nito, ng mga diskaya ay kung saan konektado ang aking asawa, gusto ko lang ipaalam. Di ba dapat may ganong proper disclosure na ginawa? Wala po Walang ginawang ganon si Marcoleta. Ang estilo niya ngayon, dinadaan niya sa ganyang taas ng boses, ingay-ingay niya, ganon. Kasi ang ipinagmamalaki niyan yung kanyang relihiyon. Na kapag siya ang kinalaban, itong mga taong nandyan sa Senado o kung sino mang politiko, hindi makakakuha ng endorsement. Alam nyo, mga senador lang po, presidente, vice president, ang talagang talamak ang paghingi ng endorsement. Kaya itong mga to takot sa mga miyembro, takot sila na bumangga katulad yan kay Marcoleta. Ganun ang ginagawa, ganun sila. Kasi baka hindi ma-endorse. Pero pagdating sa mga kongresista, baliktad. Wala silang pakialam. I-endorse dahil hindi naman nangangahulugan, merong simbahan sa kanilang barangay, lahat ng miyembro doon tama. 'Di ba? Hindi lahat ng miyembro doon, hindi lahat ng tao doon sa residente nila sa kanilang distrito ay miyembro ng simbahan nila. Yung ganon. 'Di ba? Tawag dito, etong tinatanong lang naman sa kanya, napakasimple lang naman ang sasagot niya doon 'Di ba? Kaya lang wala. Tapos ito pinagbantaan pa ni Marcoleta yung abogada na kanyang ipadidisbar dahil tawag diyan hindi na nito tinitindigan daw yung kanyang pirma. Bukod doon, yung address na nakasubmit pero iba yung location kung saan ang opisina 24/7 ng pagnonotaryo. May kaso ba yun? Bawal ba yun? 'Di ba? Unang-una importante kasi naman talaga na yung tao humarap doon sa magnonotaryo. Importante naman 'yun, requirement 'yan kung hindi naman sa kanya napaharap tapos ganun kagrabe yung magiging yung laman ng 'di ba? Yung mga sinasabi ron sa statement. Ay nako. Masyadong gusto, diktador. Ang gusto niyang mangyari, siya yung masunod. Kaya siya nagpapasaringan, siya din naman Nagpapasaring din naman siya
Binapasaringan din naman niya yung mga kasama niya diyan sa Senado. Now, ang tanong ito, may nagtatanong nga kanina nung kay Cheese pa lang, bakit pinayagan si Sara na nandyan sa gallery? Actually, open to the public yung gallery na yan. No? Kaya lang, dahil nga sa security, pinipili na yung mga taong pwedeng pumasok. Now, meron kasing budget hearing ang OVP kanina dyan sa Senate. So, kanina nakita ko nga yung video ng pagdating niya, pati si Naimi nakabuntot. Oh. Tapos, dumiretso na dyan sa gallery. Pagkatapos ni Cheese nga magsalita, di ba? Inaabangan ko sana ay merong mga senador na mag-i-interpolate sa kanila, lalo kay Cheese. Wala eh. Si Soto, palagay ko, kinumpronta ng personal yan si Cheese Escudero. Kasi pagkatapos ng break, si Lacson ay nakasampa. Di ba? Pag-upo naman ni Lacson, siya naman ang binanata nito ni Marcoleta. Ayos talaga tong mga to. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tignan nyo. Tanga. Oh! Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Tarantado talaga no, si Marcoleta. Ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Alam niyo kung bakit kinakaya-kaya ni Marcoleta yan? Maliit lang kasing media company yan, yung Abante. Kaya kinakaya-kaya niyang ganyanin ni Marcoleta. Bakit hindi niya gawin yan sa ABS-CBN? Di ba? Sa GMA. Takot siya. Gawin niya yan sa Inquirer. Sa mga reporter ng mga yon. Wala eh.